Customs, meron ba tayong taga-customs dito? Walang customs. Ba't kulang-kulang yung mga pinatatawag natin mga tao? Kayo, ba't kulang yung mga tao natin? Bakit? Ha? Oh, sinabi ko sa inyo CIQ eh. Comsec, na-informahan ba ang customs? Were they informed at di sila pagpadala? Comsec, next hearing, I want customs here. Customs Commissioner kung kinakailangan. Thank you. Mia, kaya ako nabanggit yan. Incoming VIP passengers na nakasakay sa mga private plane, chartered flights, kayang magpasok ng droga. Kahit yan na isang sako pa o isang balikbayang droga, kayang ipasok. Dahil hindi na sila dumadaan sa x-ray ng customs na lahat ng mga gamit tulad natin mga regular passengers isinasalang pagdating. Right? So kung isang pasahero using a chartered flight, magdala dyan ng isang kahong, isang balikbay na shabu, cocaine, kung ano pa man yan, lusot. Magdala ng mga baril, lusot. Hindi nyo ba napag-isipan to sa MIA? Diba? Tama po yan sa mga pinag-iisipan na po namin. Kaya itatayo na po namin yung processing center na sinasabi po nyo. Ang balak po namin, 2 gates po yan. Yung entry at saka exit gates. So, gumawa kayo ng paraan ngayon, ito mga chartered flights, VIP passengers, I want their baggages inspected. Incoming and outgoing. Pag nagalit sila, turo nyo ako. Yes, sir. Susuportan ko kayo. From now on, pass a memorandum. Customs, immigration, quarantine, all passengers sa mga VIPs, magpasa kayo ng memorandum na their luggages must be inspected. Mabala sila? So what? Takot kayo maabala sila? Turo niyo ako. Sabihin niyo akong nagpaabala sa kanila. At least, kung takot kayo, dahil sabi niyo, taga-gobyerno eh, di ba? Eh, taga-gobyerno din ako, okay lang ako maabala. Opo. Yan ang sinasabi ko, sir. Ba't kinatakot sa mga taga-gobyernong ito? Eh, nilukluk nga sila ng taong bayan. Itong taong bayan na nagluluk sa kanila, dumadaan sa butas ng karayom. Samantalang yung nalukluk, mayabang. Hindi pwede yan. Di ba, sir? You agree? Thank you, sir. So from now on po, sir, give me a plan. Habang sabi mo, kinakausap niyo yung papasok pa lang na magmamalis ng mga airport natin at habang magpapatayo pa kayo ng processing center, kung papaano nyo gagawing pag-iigpit, anong pag-iigpit ang gagawin yung sistema na lahat ng mga chartered planes, private planes, mga passengers, sila ay na-inspect yung kanilang mga kargamento. And they should be. Especially to mga foreigners. Tayo mga Pilipino, kinakalkal yung ating mga gamit, kinakapkapan tayo, at ito mga taga-Pogo, ito mga Chinese nationals, ito mga foreigners, hindi sila na kakapkapan din na inspeksyon mga gamit nila dahil sila ay may pera. Sumakay ng chartered plane, nakabayad kaya nila magbayad ng chartered plane, private plane. That shouldn't be. Pantay-pantay dapat tayo lahat. Kaya ba yan, sir? Opo. Okay.
Wala yung customs, ano? Yung X-ray sana. Airport pa rin. Yung mga walk-a-later, palaging sira. Malaking pakinabang yan sa mga senior citizen, sa mga PWD. Bakit palaging sira, sir? For your information, Your Honor, noong pong hearing na ang nag-preside po natin ay si Chantor Subiri pa po noon, bago kayo naupo. Nagkaroon po ng hearing noon at nagtanong po si Senator Subiri nung siya ay nakaupo pa ho sa committee po. Binanggit po niyan at sinagot ko naman po that yung mga sira pong escalator, elevator, walk-a-lator, maayos na po. Binanggit ko po sa kanya, nung nagtanong siya ng Mayo, kung natatandaan ko po, ang binanggit niya ay kung po pwedeng maayos agad. Sir, Your Honor, ginawa na po namin. Umaandar na po yun, kahit papano po, hindi namin po inantay yung mga ini-import po na para. Sir, meron pa rin po mga sira na mga walk-a-later. Nakakatanggap pa rin ako ng complaints. Hindi ko naman po sinasabing na nagawa po namin 100%. Pero yung mga. I need 100%. I want it 100%. Hindi pwedeng 80%, 90%. No, 100%. Ngayon, yung mga maintenance provider niyo, hindi ginagawang trabaho, sibakin niyo. O baka hindi niyo nababayaran at nabubulsa, kaya hindi nabibigyan ng maayos na trabaho. Sige po, I want it at 100% Yes, sir. na maayos natin yung mga walk-a-laters natin. Gumagana naman po ngayon sa wakas. Ngayon. Apo. So ayaw ko na po makatanggap ng reklamo na yung mga walk-a-laters natin, mga escalators natin ay sira. Tama, sir? Pag meron ko natanggap, isa lang, at tatawag ko dito sa Senado. Kung gusto mo, dalawang tayo mag-hearing. Okay lang po. Nung pinangako po namin, na tinapos po namin nung January, first week of January, ay June, nung pinangako ko po yun, nagawa na po yun. Yung escalator na sinasabi nila na nakaka-perwisyo sa arrival, nagawa po yun. Yung mga walk-a-lator natin, nagawa na po yun. Kausapin niyo po ang inyong maintenance provider. And then you tell them, make sure na regularly maintained ito at wala nang pwedeng masira pa na escalator, walk-a-lator, o elevator. Never ever again. Can I get that commitment from you? Yes, sir. In fact, kung di naman po sa pag-ano, nung inabot ko po yan, sakta ka noon dami ng sira. Within my 7 months, as the GM of the MIA, ginawa ko po lahat na pwede kong gawin. Kahit na hindi na po Japanese yung partes, kumuha na po kami na made in China na pinagpaalam ko po sa committee. Nagawa na po namin. Okay. Very good, sir. Thank you, sir. Basta your commitment to me is wala nang masisirang walk-a-lator and escalator. Wow, wag sana. At all times. Sir, hindi Kasi po, paano maiwasan yan? Ibig sabihin, regular maintenance. Yes, sir. At trabahuin nyo itong mga service provider. yes, sir. Pag nagkamali sila, dapat doon sa kontrata, sibak agad. O multa. Malaking multa para sila ay madala at maging very conscious doon sa pagsisiguro na well-maintained yung mga walk-a-lator, escalators natin. Sa ngayon po kami dyan. Sapagkat nakita ko po, nung umupo po ako, marami po ang mga kontrata na binigay ng mga nakaraan na una po sa atin. Wala pong maintenance. Kaya po in-implement po namin. At ang mga binanggit ko po sa akin ay sabi, yung mga spare part ay magagaling pa kung saan parte. Sabi ko sa mga ating mga maintenance trip, kung meron man local, igawin na po para umandar. At ginawa po namin. Ayan po umaandar. Very good. NAIA Terminal 1, Gate 7. Alam niyo po ito, sir? Yes, sir. Napakahaba daw nung dadaanan. Hindi accessible, especially sa mga PWD at senior citizens. Gate 7 po ng Terminal 1. Yes, it's Yes, not sir. PWD and senior citizens friendly. Napakahaba ng dadaanan mo, paikot-ikot, and then wala pang CR doon. Kung ikaw ay kailangan mo nang gamitin ng CR, aakyat ka ulit. Kunyari ba,
nagtambay ka doon for some time while waiting for your flight. And then, I need to go to the restroom. Akit ka ulit. Babalik ka ulit dadaan ka ulit sa the same process. Gate 7 po yan. Terminal 1, Gate 7. Yes, sir. Gate 17 po ay nasa Terminal 1. Kung hindi ako nagkakamali, nasa gitna po yan. Meron po banyo sa tapat mo ng hagdanan. Merong banyo sa tapat ng Yes, sir. hagdanan. Sigurado ko po yan. Sa mahigit 3 dekada po ako nandyan, nababantayan ko po Maayos po yung... yan. Yes, sir. Pero, nasa taas. Hindi po. Nasa departure area po. Baka hindi po gate 7 yung binabanggit, sir. Arrival po yan o departure? Pareho po. Departure po yan. meron pong banyo. Bago po bumaba sa gate 7, hagdanan po yan eh. Ngayon po, dun sa may tabi ng hagdanan, meron pong banyo papunta ron. Bigyan niyo po ako ng report na lang. Yes, sir. I want a complete report Sure, sir. on that. Kasi may mga reklamo din kami natanggap tungkol dyan. Yes, sir. At napakahaba daw nung lalakarin Well, ng mga pasahero. kung tatantyahin ko po, magmula po doon sa gate, paglabas niyo po ng gate 7, both departure and arrival po, ang pinaka-nearest po, yung departure po, nasa tapat lang po ng hagdanan. Pag arrival naman po, ay maglalakad lang po siguro ng mga route less than about 75 meters. May banyo po yun kasi sapagkat lumiliko na po yun eh. 2 immigration ay duty-free po yan eh. Yung unang duty-free, may katabi po yun. Napakalinis ang banyo kasi tapat po ng Dignitaries Lounge po yun. Kung tinatawag po natin yung gate 7. Kasi tapat ng Dignitaries Yes, Lounge sir. kaya malinis. Okay. Malayo sa Dignitaries Lounge, hindi malinis. So puro VIP talaga ang nakakonsentrate kayo sa pagbibigay ng magandang treatment sa mga VIPs. Hindi naman po. Lahat naman po. Dapat kahit na malayo sa Dignitary Lounge, malinis lahat ng kubeta, sir. Natiyempo lang po na malapit sa VIP Dignitaries Lounge po sa arrival. Opo. Yung sinasabi po nyo. Kung yun pong gate 7 ang sinasabi. At in fact, marami po tayong gate. At ito na po ay ating ginagawa. Ito lahat po ng mga comfort rooms, mga pangailangan ng ating pasahero, ay malugod po namin ginagawa. Mine-maintain po yan. I'm sure, sir, pag napapadaan kayo, kahit check-in po ko nyo. Okay, thank you, sir. Thank you. Passengers Bill of Rights. Meron nga mga nakapaskil. Yan. Pero kanto-kanto na hindi nadadaan ng mga pasahero. Ito sa ilalim ng hagdan, sa tabi, corner, at hindi readable, tatamarin ka. Dapat visible sa mga pasahero. Pag nag-check-in sila, pag nag-arrive sila, para kung nagkaroon ng problema, they know what to do and they know their rights. Yes, sir. In fact, sir, madalas po kami nag-uusap ng ating CAB Executive Director at ang kanyang team. Nagpapalagay po kami. Siguro po kung hindi po masyadong malaki yan, baka siguro kailangan po namin lakihan. Pero madalas po, yung Passenger Bill of Rights. Yes, sir. Kailangan, yan po ay nababasa ng mga pasahero. Nakapaskil po dapat yan sa mga lugar conspicuous na makikita po ng each and every passengers. Correct. Tama po yun. Going out and coming in. Yes, sir. Diba? Nakita niyo po yung picture yun, oh. Tagong-tago. At sinong tatamarin kang magbasa niyan? Kung ako dapat, meron kayong malaking ginawang pwedeng tarpaulin o pwedeng nakapaskil sa isang center na may kita. Kung pwede, gumamit pa kayo ng mga personality na kilala na agaw pansin. Uy, nandito yung picture ni so-and-so. Yes, sir. Ano kayo sinasabi nito? Babasahin ng pasahero. Kung maglalagay ka lang ng ganon, para notice, tapos may mga numero, ang liliit pa ng font, mahirap basahin, hindi mababasa ng pasahero. Susubukan po namin palakihin. Sapagkat lahat na naman po, ang dineploy na po namin yan sa lahat ng terminal, particularly po sa mga areas na mapapasok po yung ating mga pasahero, mababasa po nila yan. Kung sakali man po maliit po yan, isusubukan namin palakihin. Sapagkat ito po ay sinusunod din naman namin. Madalas po kami nagpupulong po ng ating director ng CAB at ang kanyang team. At lagi po namin chinecheck po yan. So ngayon, alam ko po siguro baka mahaba po yung Air Passenger Bill of Rights.
Kung ganyan pong marapatin, matagal na po namin pinag-aralan. Way back pa po yan. Ilang beses na re-revise yan. And very active po ang ating CAB at nag-uusap po kami at nag-deploy kami. Naghahanap po kami ng maganda pa. Meron pa nga ho silang naiisip na pwede namin, hindi pa ho namin na-implement. Pero baka sakaling yung QR code po na madaling babasa para makita. Pero hindi naman po lahat may hawak po ng smartphone. So ito na po muna ang ginawa po namin. Kung maliit man po yan, pwede namin papagandahin mas malaki. Yun lang nga po, siguro, mas maganda nga siguro kung mukhang tama po kayo. Mukhang hindi ko di ba, sir? Apo. Siguro, Lakihan na lang po namin. lalakyan at conspicuous. Yes, sir. Doon sa lugar na dadaan ng mga tao may kita talaga. At maganda yung pagka-imprenta. Diba? Sino ba naman sisipagin magbasa niyan? Nagmamadali lahat ng pasahero. Opo. Diba? Yung mabilis na mabasa, tapos sabi ko, maglagay ka ng mukha ng isang personality doon. Subukan po namin. O Pag-usapan na lang po namin. artista. Diba? Sino kaya to? Ba't kaya to nakatayo dito? O bakit kaya nakalay mukha niya sa airport? Yung pala, nagbibigay lang siya ng abiso. Diba? Mababasa.